Panimula sa bawat kwento ng tagumpay, may nagsisimula sa isang simpleng pangarap. Ito ang kwento ni Hugh Hefner at ng kanyang munting panaginip na tinawag niyang Playboy. Pero higit pa sa pangarap, ito ay kwento ng isang tao na nangahas baguhin ang pananaw ng mundo. Ang simula ng paglalakbay taong 1953. Sa panahong iyon, tila ang mundo ay napakalaki at punong-puno ng pagpipigil. Ang mga lalaki sa paningin ng marami ay dapat nasa gubat, nanghuhuli ng usa o nagtatrabaho sa opisina, walang ibang iniisip. Ngunit sa isipan ni Hefner may iba pang mundo na nag-e-exist. Isang mundo ng musika, sining at malayang pag-iisip. Isang mundo na punong-puno ng ganda. Isang araw umalis si Hefner sa kanyang trabaho. Nagbitiw siya hindi dahil sa kawalan ng pag-asa, kundi dahil sa matinding kagustuhang baguhin ang nakasanayan. Naisip niya, kailangan kong gumawa ng magazine para sa mga lalaking tulad ko. At ang magazine na ito ay hindi lang tungkol sa paghahanap buhay. Ito ay tungkol sa buhay, sa pagiging buhay na buhay. Nagsimula siya sa wala. Walang malaking pondo, walang sikat na pangalan. Ang tanging kapital niya ay ang kanyang ideya at ang ilang libong dolyar na pinagsama-sama ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang kanyang ina na isang relihiyosong tao ay nagbigay sa kanya ng $1,000 marahil sa pag-asang mapapanindigan niya ang sarili. Ang dating pangalan ng magazine ay Stag Party pero pinalitan niya ito ng Playboy, isang salitang nagpapahiwatig ng pagiging malaya at mapaglaro. At dumating ang pinakamahalagang sandali, ang unang issue. Walang petsa sa pabalat dahil natatakot si Hefner na baka ito na ang una at huling beses. Sa gitna ng magazine, may larawan ng isang babaeng nagngangalang Marilyn Monroe. Ang larawan ay kinunan bago pa man siya naging sikat. Ang simpleng larawan na ito ay naging susi sa kanyang tagumpay. Naging isang malaking hit ang magazine. Parang bomba na sumabog sa kultura ng Amerika at naging simbolo ang Playboy Bunny, hindi lang ng kuneho, kundi ng pagiging sophisticated, ng kalayaan at ng pagiging nasa uso. Ang magazine ay hindi lang tungkol sa hubad na katawan, kundi tungkol sa kalayaan ng isip, sining at pag-uusap na may lalim. Ang pagwawakas, ang kwento ng Playboy ay kwento ng isang tao na nangarap at naglakas loob na gumawa ng paraan upang maging realidad ang kanyang panaginip. Nagsimula ito sa isang simpleng ideya at nagtapos sa pagiging isang cultural icon na nagpabago sa pananaw ng mundo. Patuloy na nabubuhay ang legacy nito bilang paalala na minsan ang pinakamalaking pagbabago ay nagsisimula sa isang maliit na pangarap. Go from first draft to full-length story with Canvas Try Now Gem.